So, naka-standard form, we need to get this as vertex form, diba? Sabi, convert to transform sa vertex form. Remember, ang vertex form guys ng quadratic function or ng quadratic is naka-form siya ng ganito. Na a times x minus h then squared plus k. Ito yung vertex form natin. So, kailangan mo siya i-transform ito into this one. Kaya yun. So, unang gagawin lang is i-factor out mo lang yung 2 or pagsamahin mo muna yung may x then isolate mo yung constant parang ganyan, then kung i-factor out mo yung 2 then completing the square mo siya. So, ibig sabihin lalabas mo yung 2, so magiging x squared na lang to, then yung 4x pa dinivide mo by 2 magiging 2x na lang, then mag-leave ka doon ng space kasi ilalagay mo to as completing the square. Kompletuhin mo siya by completing the square. So, magkakaroon tayo ng plus 7. Then, total meron tayong plus lang dito at nasa isang side lang sila. To make the equation balance pa rin or bumalik tayo sa original natin na given, you need to subtract the blank as well as yung number na nasa dulo or yung nasa factor nila. Pag nasa isang side lang guys yung ginagamitan mo ng completing the square, nagma-minus ka doon. Unlike sa magkabilang side, na kapag nag-add tayo, mag-add ka rin sa kabila. So basically, eto guys, padali na lang to i-completing the square, di ba? Kasi meron ka lang naman doon b over 2, tapos equal sa parenthesis, squared tapos blank, di ba? So yung b natin dito is 2, then divide mo siya by 2, magiging 1. So magiging 1 na yon. Pero meron tayong YT guys, na baka trip nyo mag YT guys. Subscribe na kayo kasi. Ayun yung mag-subscribe eh. So magkaroon tayo dito ng 1 tsaka 1. Ayun. So magkaroon tayo nito. So alam na natin yung ano nito guys, yung ang tawag dito, factored form ng x squared natin. So that is kung ano yung nakalagay dito na 1 or nasa squared, yun yung magiging ano nya, magiging pair ng variable mo. Then magkaroon tayo ng 7 minus 2, that is 5. So meron ka ng vertex form. Ito na siya ginagawa. So, big sabihin, ito na yung vertex form natin. Ulit ako na. So, ayun siya guys. Ngayon, kung gusto mo siya kunin yung vertex, magkakaroon ka lang ng opposite sign na ito. Then, kung ano yung sign na ito, yun na yan. So, magkakaroon tayo ng negative 1 and 5. Ano yung vertex mo? So, pwede mo na yan i-graph. Then, alam mo naman kasi, alam mo dapat, nakapag yung A, itong A natin, kapag yung A guys is greater than 0, opens upward yan. Then kapag yung A is less than 0, downward. So technically, meron tayong vertex. Then alam natin yung A natin is positive. So opens upward siya. Or pag ginrap natin siya, something like this. So negative 1, then 5. Nandito yung vertex natin. Ito yung magiging negative 1, 5. Ay, baliktad pala. 1, 2, 3, 4, 5. Nandito. Negative 1, 5. Yan. So, magkakaroon tayo na ito. Ngayon, dahil upward siya, di pwede mo na i-serve as ganito. Parang ganyan na lang. Dahil alam mo naman yung axis of symmetry nandito, tatama siya dito sa 1. So yung big sabihin yung axis of symmetry mo is negative 1. Parang ganun lang yun guys. Anong pangit ang sulat ko? Dito malalagay sa ating collection. Scratch na naman. Ayan, sige, hindi natin gawin. Ayan, parang ganyan siya ginagawa. Pero may formula pagkuha ng vertex na HK. Like, yung sa H, that is negative B over 2A. Then yung K natin guys, pa-plug mo lang yan. May vertex ka na. So, ito yung B mo. 4 over 2 times 2. Magiging 1 yan. Negative. Then yung negative 1, plug mo dito. So, negative 1 squared, that is 1 times 2 is 2 plus minus 4. 2 minus 4 is negative 2 plus 7, that is 5. Parang ganun. Bakit? Nagets yun? Gets na.